Batang ketchup. Hi everybody. My name's Nora, and I'm a person school. What? Processing school. Where do you go to school? And bus. In Tater? Huh? Tater Official School. Yep. Which school are you going? I'm at Tater Public School. Tater Public School. Public School. Who is your teachers? Miss Maya and Miss Shams. And Miss Fifi. Miss Fifi. Oh no, we can volcano! What is your favorite food? Pancake. What's up mga momsies? Mommy Rafi here with the crisis. And we have here Nora. She's almost going for school. We are just waiting for her bus. Ang sungit. She's very nosy this morning. She don't want to go to school. She said she wanted to sleep. But it's okay, baby. Few more days, you'll be going for a long sleep. I will not wake you up early. But don't wake mama up, okay? Okay. Bye, baby. Bye. Go to Luna. So you and Luna will go together. Bye. You follow me. Why? Mama cannot go there. You follow this right. Ah, okay. Yalla. Go. Look on their way. Stop, I'm seeing my mom. I'm seeing my mom. Ayan na. Fast. So, ayan. Sinundo na si Nora. At salamat sa Diyos at napakataas ng araw. Pero napakalamig. Ngayon dito, 2 degrees. Ba't nagtatakang mga tao talaga kasi dapat ngayong ganitong mga dates, mataas na ang snow. Pero kung makikita nyo, guys, grabe, walang snow. At hindi rin nag-uulan. Imagine, yung dapat na panahon na nag-uulan, hindi siya umuulan. Tapos, ngayon, wala pa rin snow. Diba? Walang snow, walang ka-snow. Tapos, yung mga bundok na pinakita ko before sa video ko na merong snow, wala na. Nalusaw na agad. Diba? Grabe ngayon ng global warming. Ibang-iba. So, good luck na lang, sabi nila. Good luck sa kanila. Sabi ng mga Lebanese dito, lalo na si Habibi, good luck. Paano na lang pagdating ng summer? Sabi ko, summer, walang problema sa akin. Kasi ang summer dito malamig pa rin para sa akin. But yun nga, para sa kanila kasi pagka lumagpas na ng 30 degrees, 31 degrees, napakainit na sa kanila noon. Parang mahihimatay na sila sa init. Parang mahihimatay na sila sa init. Kaya hindi nila alam kung paano sila makakasurvive this camp. Tsaka yung tubig, yun ang pinaproblema nila. Kasi nga walang ulan. So yung mga kabundukan nila hindi nakapag-store ng maraming tubig. Usually daw, parang may bagyo sa atin. Pagka umulan dito, as in 1 week, dire-diretso na ulan.
hindi ganun ka-hard yung ulan. As in, ano lang, ambon-ambon lang. I'm not sure kung anong nangyari dito. Niloloko nga ako. Niloloko ko ni Firas. Sabi simula na dumating ako dito, nagbago yung weather. Napakaswerte ko daw dahil hindi pa ganun kalala talaga yung lamig. Nakikisama daw ang Lebanon sa akin. Nakikisama ang panahon ng Lebanon sa akin. Pero today, maaga kasing papasok si Firas. So, hintayin ko na lang siya magising. Nasa sala kami natulog kasi sobrang lamig. Kagabi, nag-negative 1 na kagabi. Yung heater namin, yung stove namin sa kwarto is maliit lang. Tsaka ang hirap matulog kasi yung mga kahoy na nalalagay mo, maliit lang. So, naglalast lang siya ng mga 30 to 45 minutes. Ang hirap matulog. Sabi ko sa kanya kahapon, nung paggising niya, I will not do anything today but I will sleep. Kasi 3 days na rin akong hindi nakakatulog ng maayos dahil nga paputol-putol ba. Parang every 30 to 45 minutes kailangan kong i-check yung stove kung merong apoy pa. Ako na nagkukusa kasi hindi ako makatagal talaga ng may lamig. Kung naka-cover lang kami ng kumot, ng makapal na blanket, sisipunin ako as in maghapon. Yung para kang may allergic rhinitis ka. Kasi ganun ako eh. Daddy ko ganun din. Yung pagka malamig yung hangin, tapos na-i-inhale niya yung malamig na hangin, nagtitrigger yung allergic rhinitis niya. So, talagang inaalagaan ko yung mga yung kwarto namin, tsaka tong sala ng naka-warm na merong fire. Kasi nga sobrang lamig ng hangin. Pagka pinabayaan ko kasi, allergy ang aking kalaban ng buong maghapon. So kahapon, as in talagang ang sakit-sakit ng ulo ko. Yung kinailangan ko talagang matulog. Sabi ko sa kanya, pag umalis ka, matutulog ako. Wala akong gagawin sa bahay. Hanggang sa dumating si Nura. Bago dumating si Nura, mga around 1:30, nagising na ako. Nagluto ako ng lunch namin. Kaya, sakto pagdating niya, kain lang siya. And ngayon, so, wala naman akong ganong gagawin dito sa bahay. Maayos naman yung, malinis naman kasi na yung bahay. Hindi ba nakapaglinis naman ako ng last time. Kaya, relax lang ako ngayon. Siguro malapit ko na matapos yung cardigan na ginagawa ko kay Nura. So, most likely, try ko mag-start ulit ng bagong design para sa kanya. Let's see. Or para sa akin. Kasi wala akong mapiling color pa. So, siguro pag umorder na lang ako ng mga bagong color ng yarn. Tara. Kape na tayo. So, ayan mga babs. Kape-kape muna tayo. Dahil maaga ng sinundo ng school service si Nura. Si Papa tulog pa. Maya-maya pa siya gigising siguro after an hour and a half. Gagawa sana ako ng pandesal. Kaya lang, napakalamig sa kusina. Hindi ko pa kinakaya yung lamig ngayon. So, wag muna. As in, lazy mood pa tayo. Hindi ako nakapagkape kanina habang inaayos kasi Nura papasok kasi nag-request siya magluto ako ng lugaw. Actually, kahapon pa niya hinahanap yung lugaw. Kaya lang,
Sabi ko, wala pa tayong ginger, anak. Sabi ko gano'n, hindi tayo makapagluto ng lugaw kasi wala tayong luya. Kasi last time din, nung nag-grocery kami, dun sa malaking grocery, nakahanap ako ng kasubha doon sa grocery. Kaya sabi ko, ay, mas masarap na to ngayon. Tsaka makakain na siya ni Firas, matitikman na siya. Kasi ayaw ni Firas talaga yung maputla yung kulay ng pagkain. Eh, di ba yung kasubha, pagka nilagay mo sa lugaw, nagkukulay yellow yung yung lugaw. Kaya sabi ko, ay, ngayon matitikman niya na. Kasi lagi niya ako tinatanong, ano yung kinakain ni Nura na parang rice? Na ng sticky, ganon. Sabi ko, we called it lugaw. It's a rice congee. Sabi ko gano'n. It's originated in China na most likely itong yung pagkain na yon, sabi ko gano'n. Pag may sakit ka, masarap siya sa lalamunan, sa tiyan, yun yung madalas kinakain kasi nagwa-warm yung tiyan mo, especially sa agahan. Sabi ko, most of Filipino eat this in the morning. Yung walang laman yung tiyan mo, tapos kakain ka ng lugaw. Ang sarap-sarap, ang init. Sabi ko gano'n. Lalo na ngayong weather na ganito, ay Diyos ko po, ang sarap ng lugaw. 'Di ba? Tapos may tanim rin akong dahon ng sibuyas. Lalagyan ko lang siya ng dahon ng sibuyas sa top. Tapos merong itlog. Ay, yun lang, sapat na. Kahit walang manok mismo, hindi arroz caldo, style, lugaw lang talaga. Plain lugaw with egg. Ay, okay na yun. At eto pa, wala akong makitang tofu or tokwa dito. Na, di ba? So, siguro, hanap ako ng way. Magsa-search na lang ako paano gumawa ng tokwa. Kasi nga, every time na magkikrave ako ng Filipino dish na wala dito or sa Alay, punta pa ba kami ng city, di ba, ng Beirut? Malayo-layo din. Kasi from here to Beirut, mga 45 minutes din ang biyahe. So, sayang din ang gas. Mahal ang gasolina. So, ayun. Tapos, ito pala. Mag-a-update pala ako sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa South. Dahil, uh, meron casualties na ngayon dahil meron ng mga casualties sa South ngayon. Nagpakawala ng airstrike 2 beses ang bansang Ali sa may border, sa may South, dahil may nakita ang military na underground storage na naman. So, as promise ng Israel na hindi sila titigil hanggat hindi nawawala o nauubos itong grupong H na to. So, apparently, hindi na magiging ganun kalaki yung magiging gulo. Kasi, ang airport ngayon is open. Merong open na may mga turista na pumupunta dito. Meron ng mga turista na pumupunta dito. Nung last time na pumunta kami kila mama, dad, nung nagpa-check up ako, nakita namin na may mga turista na pumupunta na sa mga hotels, nagpa-check-in. So, we don't know. Dahil nga maliit ang Lebanon, kinakaya-kaya ng mga malalaki. Lalo na yung pag-handle sa politics. Yung mga politicians, may kanya-kanya talaga silang agenda. May kanya-kanya silang agenda. So, same like on our country, same like in Philippines. Every politicians have their own agenda. But
the thing is, dito kasi, hindi maramdaman, ang dumi pala ng ano ko, hindi maramdaman ng tao yung, yung dapat na, talagang, yung dapat na para sa kanila. Yung dapat na para sa kanila. So, they feel na napakahirap ng bansa nila, which is dapat sila yung namamayagpag dahil nasa kanila yung magandang resources. 'Di ba? Well, let's say, hindi natin alam pa kung ano ba yung mga susunod na mangyayari. Kasi, si Firas kagabi, pagdating niya ng mga 6, kumain kami ng pagdating niya ng mga 6, nag-play muna sila ni Nora. And then sabi ko, kung gusto mo na kumain, 7 o'clock na. So, kumain na kami. Yung sea bream na ginrill ko sa oven, and gumawa ako ng fattoush salad and garlic rice. Kasi gustong-gusto niya yung fish with garlic rice. Pagkakain, ang dami niya nakain. Siguro nakadalawang plate siya. Naubos namin yung isang kalahati ng sea bream. Nakatulog. Kaya sabi ko, hala, nakatulog siya. Ginigising ko. Sabi ko ba, kasi yung isang gabi rin, galing siya sa second work naman niya. Nag-dealer din kasi siya ng sa poker. So, yung pagiging dealer niya na yun, malaking tulong din sa amin yun. Kasi nagdo-double job siya ngayon. Sabi nga niya, kung maayos na ng government lahat, babalik na yung worst ng pera nila sa dati. Walang restaurant manager ang kikita lang ng 800,000. Meron mo isa, outlet manager siya, pero 800,000 lang, $800 lang yung sweldo niya. At like before kasi ang offer sa mga outlet manager is $2,000, $2,300. Sabi nga niya, kung babalik na sa dati, hindi ko na kailangan ganito. Mabibili mo lahat ng gusto mo. You don't need to think kung anything na gusto mong bilhin, basta maibalik lang yung ganung setup ng gobyerno, maibalik lang yung worth ng money nila. Magiging okay kami. As in, sobrang okay. Okay sa lahat. So, as of now, since nagdo-double job na siya, ayun, may time talagang kailangan kong hatiin yung oras ko na maasikaso ko rin siya, na pagdating kay Nana, nandyan pa rin ako. So, ngayon, ang ginagawa ko, pag umaalis na siya, ayan, yung makaidlip ba ako ng 1 o 2 oras pa bago dumating si Nora. Ano nang ginagawa ko ngayon. Kasi ngayon, madali namang magluto dahil meron na akong meron na akong stock. Nung nakaraan nga, bumili na kami, di ba? Good for 1 month na yun. So, anything na gusto ni Nora, pwede na akong, anything like, gusto niya ng nilaga, gusto niya ng tinola. Actually, mahilig pa rin, puro Filipino food pa rin ang hinahanap-hanap niya talaga. Ayan, and I'm back in the kitchen. Ayan, guys. Gumawa pala ako ng pandesal. So, ito, hiniwalay ko na para mamayang hapon. Pagdating ni Papa, meron siyang snack. Tapos, ito ngayon, so, mga around 8 pieces. Yan ang aking lulutuin para sa aking brunch. So, as you all know, hindi na ako nag-breakfast. Diretso lunch na. Brunch na ang aking pagkain. Dahil nga sa aking pagpa-fast. Ano na ito? May food naman na kami ni Nora. Nagluto na rin ako. Naggawa ako ng garlic bread.
Ayan. Tsaka, yung beef stroganoff pasta. So, maya-maya pagdating ni Nura, tsaka ko siya iinitin na lang, di ba? Wala nang luto-luto. Minsan, kapag ganito kalamig, talagang mas masarap lang yung mainit na pandesal at saka kape, di ba, mga moms? Kaya, maswerte na rin ako at kumpleto ang gamit dito sa bahay. So guys, thank you so much for watching on my video today. Thank you for your time. Give me a thumbs up on this video and subscribe to my channel, to our channel.